sumakit ang ulo ko. Kasi itong difficult chicken na talaga, parang ang hirap batahin. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko, aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brasas. This is The City Show. Ang taray na talakayan, Showbiz Edition. Ang pag-uusapan namin po ngayon ay tungkol sa lumalagablab na opisyal na pahayag ni Dominic Roque kung saan lahat ng mga alegasyon at lahat ng mga akusasyon at lahat ng kung ano-ano mga bagay-bagay na nagmumula sa seasoned entertainment journalist na si Christopher Min ay kanyang pinabulaanan. At ang official statement niya ay mula sa Fernandez and Sexton Law Offices. Siyempre pa, hindi na po namin uuliratin kung ano ang mga laman ng nasa official statement dahil dapat po, bilang mga makasalino naming subscriber, binasa nyo na yon. Diba? Basta para kay Dominic Roque, walang hulog, walang wawa, at wala sa katwiran lahat ng ibinibintang sa kanya. Mula sa aming hindi ko makasabing katoto, mula sa mas senior sa amin, si Miss Christopher Min. At sa column nga ni aking kumaring Utol Maldita sa Uncut, I think, Uncut na mababasa nyo sa Daily Tribune, I think si kumaring Alex Brasas ay isa sa mga kauna-unahang showbiz columnista na isinulat sa kanyang pitak ang tungkol naman sa pagkasalita nila Ginoong Bullet Halosos at Ginoong Bong Suntay sa J. Ruiz Talks, isang bagong-bagong vlog na wala pang 400 subscribers. Kung bakit doon pinili ni Ginoong Halosos at ni Ginoong Suntay ang pagtanggi sa mga alegasyong pinupukol sa kanila. Siyempre po, choice na yun, di ba, Mare? Yeah. Ikaw, ano ba makasabi mo sa kaganapang ito? Nung nabasa mo itong mga pangyayari, what can you say? I find Bong Suntay and Bullet Halosos's areas to be truthful. Okay. Kasi, tawag dito, maganda yung pagkakalahad nila ng istorya. Okay. Diba? They both admit that they knew each other. Magbabarkada sila They ni know Dominic. each other. Oo, diba? Okay. Ngayon, direct to the point, tinanong. Mm. Diba? At inamin ni Bullet, yes, I own the condo unit. Okay. Diba? Talagang inamin niya na sa kanyang condo unit. Ngayon, sinabi niya, it was being rented out Mhm. para kay Dominic. kay Dominic. Mm-mm. Kasi nga naman, idle na yung yung condo unit. Sayang hindi naman. hindi naman siya nakatira doon kasi may bahay siya sa Dapitan, tapos may bahay siya sa Ayala Alabang, I think. So, the most practical thing to do is to have it rented out. Okay. Friend naman niya si Dominic, so pina-rent out niya na 50% yata yung discount. Okay. Ngayon, kasi di ba na-issue yung condo? Mm-mm. Paano na para ko sa Ginoong Suntay? Ano naman ang... Si Ginoong Suntay naman, ang issue naman, parang binigyan daw niya ng gasolinahan si Dominic. Dominic. Si Halosos, ang chismis, ibinahay niya si Dominic. Yun nga yung condo. Tapos yung si Bong Suntay, binigyan naman niya ng gasoline station. Ano reaction ni Ginoong Suntay sa gasoline station accusation? Kasi magbabarkada sila, they have a shared passion for motorcycle racing. Motorcycle riding. Riding. Ngayon, magbabarkada sila. Nagtayo siya ng ang tawag dito, ng gasoline station. Mhm. Tapos meron silang parang racing formula Parang di ba yun? oo. Parang ganon. Na, of course, they had a professional driver. Pero they need a celebrity driver para makilala yung event nila, di ba? Okay. So, who else to get? But a Dominic, but Dominic Roque, di ba? Yun na so, he cleared up na hindi ko siya binigyan ng gasolinahan. Di ba? Maganda yung explanation nila, believable talaga di ba? Kasi,
Sabi nga ni Bullet, hindi ka ba pwedeng porket nakapangalan sa akin, hindi ka ba pwedeng pinarentahan Mhm. yung condo unit? Oo. Hindi ka ba pwedeng ibinebenta yung condo unit? 'Di ba? Mhm. Kasi the problem with this kind of story is that Mhm. dapat may may evidence ka, Mhm. 'di ba? May evidence ka na nagsasabing? May evidence ka na nagsasabing kasi tawag dito, parang napo-formulate do sa ng mga tao kasi talagang ibinahay niya si 'di ba? Sabi niya, biglang nag-jump, sabi niya, biglang ibinahay ko si si Hmm. si Dominic. So, Yung isa man parang naging sugar daddy ako, binigyan ko naman ng ng gasoline from station. what I'm deducing from your story is Mm. that the original source, which is Miss Christy Fermin, parang grabe yung pagtatahi ng mga kwento. Parang Ah, ganon. Kasi dapat klaro, Mhm. 'di ba, where you are coming from, Mm. 'di ba? Ah, Kasi hindi ko siya napanood actually. Hindi ko siya Mhm. so hindi ko alam kung nag-speculate siya or Or as a matter of fact na sinabi. or may mga narinig siya Mhm. na ganito ang sinasabi. Hindi ko alam eh, 'di ba? So I cannot really vouch on her story kasi I wasn't there. Hindi ko na narinig, hindi ko na napanood, 'di ba? Mm. Kasi ang inaano dito parang lumalabas according to them ibinahay tapos binigyan ng gasoline station. Mhm. Yun ang nila, yun ang which is sabi ni Halusos ni Bullet, that is unfair. Sabi niya Mhm. gano'n. Kasi kumbaga parang is there proof? Iba mahirap nga namang yun. Mhm. Na ibinabahay niya. 'Di Si ba? Ginoong Roque. Mm. Hmm. Ako ang tanging masasabi ko lang diyan is at una, if there is no smoke, there will never be fire. Sa akin po, nagpa-interview na kayo, tumanggi na kayo, then I will just leave it at that because that is your version of truth. Kaya lang po, may mga tao pa rin na mag-iisip na kung hindi totoo yung mga inaakusa o walang semblance of truth yung mga alegasyon, the fact that you dignified it, mas magdadagdag ng lalong kulay at imahinasyon para sa mga taong makataba ang pag-iisip. So, choice na po niya yan. Nasabi na, nakapagtanggi na kayo, tumanggi na kayo, di, sige po. Kung sakasakali nga pong balita ko rin, meron parang legal action Yeah. na gagawin si ah, Bullet. Bullet Halusos. At the fact na yung official statement ni Dominic Roque galing sa isang law firm, we might also deduce na baka sooner or later, naiisip niya rin magsampa ng kaso para sa seasoned entertainment journalist sa Miss Christy Fermin. Sa akin lang po, nangyari na ang mga dapat nangyari, so bahala na po ang mga tao kung kaninong katotohanan ang kanilang pananiwalaan. Kung sa katotohanan ni Miss Christy Fermin, sa katotohanan ng mga taong in-interview, at kung ano man ang katotohanan gustong pasabi ni Dominic Roque. Ang nakakalungkot lang sa pangyayaring to is that parang mabait na tao naman si Dominic Roque, di ba? Parang mabuti Yeah. naman siyang binata. Bakit kailangan may mga ganitong klaseng issue na iniimbentang issue against him? Meron bang episode si Dominic Roque nung araw na parang talagang nagkaroon siya ng mga patron na kung sino man na umaalalay sa kanyang buhay, Parang Mare? wala. Wala naman, di I ba? have not heard of any story linking him to this and that benefactor. Oo. Di ba? Parang wala. So, that's why it baffles me Mhm. to this end na parang ngayon lang na issue, Oo, di ngayon lang ba? na issue. Oo, parang hindi naman siya. Tsaka, mukha naman siyang mabait, di ba? Oo. Wala naman siyang nagrabyado. Mm. At isa pang question popping from on the top of my head is, sino at saan galing yung sources ni Nanay Christy Fermin at nanalig siya na totoo ang mga bagay-bagay na sinasabi sa kanya ng kanyang mga mapagkatiwalaang source? Parang wala bang discernment?
Walang pag-iisip, walang pagwe-weigh kung alanganin ba ang information, Mare? Ah, Or sabi mo nga, the last time we talked, kasi nga, showbiz tries on intrigues, gossip, insinuations, manipulations, allegations. Yun ang sinusugan ni Nanay Christie. hindi, siguro dapat talaga, sorry Nanay Christy pero I have to say this, kailangan alam mo rin kung saan nanggagaling yung source mo. Mhm. Maybe kasi, baka yung source mo may galit, Mhm. tapos sa'yo pinadaan. Oo. Yung, alam mo, may sense of discernment ka dapat, ay bakit kaya talak ng talak? Mm-mm. Di ba? Yung ganon. Oo. Kailangan, i-ano mo rin yung sarili mo na, teka muna ha, Pakiramdaman. oo, papakiramdaman mo muna. Kung yung sinasabi ng At source saka, mo, tsaka, pwede talagang pagkatiwalaan. at saka hindi, dapat may panghahawakan ka. Para worst comes to worst, eto, Mm-mm. Di ba yung ganon? Ito sabi mo, ito resibo. Oo, di ba? Diba? Kasi ganun dapat Hindi di ba? lang basta ayon sa aking mapapagkatiwalaang Oo. source, ayon sa bulong sa akin. Kasi, papayag ba yung source mo na i-present mo siya as evidence? just sa in korte? case dumating sa Oo. korte. Di ba? Oo, papayag mo siya? Mm-mm. Di ba? Ikaw ba papayag na pangalanan yung source mo? Siyempre, hindi. Oh, siyempre, hindi. Kasi may unwritten law, Oo. may unwritten law na confidentiality of the source. Di ba? Well, mukhang mahaba-haba pa po usapin ito. So, abangan natin ang mga susunod na kabanata dito sa Dominic Roque Special. Kaya, para mas malaman pa ang mga susunod na kabanata, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diario Tirada. At syempre pa, sundan kami sa Diario Tirada at Daily Tribune Facebook pages para hindi kayo maiiskupan. Ito po si Alawad Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kumaring Ulso Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Show, ang Taray at Talakayan Showbiz Edition. Magandang Sabado po sa inyo!